inyong pagbibigay at maraming salamat po sa inyong pagdalo. Amen. Ngayong gabi sa gawain ng ating Panginoon. 1 John chapter 2 para po sa salita ng Diyos. 1 John chapter 2 verses 28 hanggang 29. Amen. Kapag ang isang sanggol po ay ipinanganak, meron siyang nakukuha sa kanyang mga magulang. Katulad po ng pisikal na anyo. Amen. Naalala ko nung bagong silang si Ruth, pinicturan siya tapos pinost sa Facebook. Amen. At ang mga comments doon ay ang sabi ay si Timothy liit. Sabi ng mga kamag-anak ko, kamag-anak ni Rolin, mga kapatiran noon sa Mandaluyong, grabe, parang kopyang-kopya, kamukhang-kamukha ni Tim. Amen? At hanggang ngayon naman, walang duda. Amen? Hindi may kakaila na anak ko talaga si Ruth. Amen? So nakukuha yung itsura. Yung ilong, yung mata, yung kilay, yung labi, pati yung yung kulay ng ating balat. Amen? At hindi lang physical na anyo, nakukuha din yung pagkilos at pananalita. Diba? Alam mo kapag kumilos ka, gayang-gaya mo si papa mo. Narinig na ba yun? Kapag nagsasalita ka, para kang nanay mo. Amen? At hindi lang yun. Nakukuha din pati yung pag-uugali. Diba? Kapag nagagalit ka sa anak mo, ang maldita mo. Amen? Pero, amen, di ba? Totoo, kanino pa ba magmamana? Kaya nga doon nakuha yung kataga, di ba? Like father, like son, like mother, like daughter. Tayo ay nakikilala sa ating pamilya ng pinagmulan o partikular sa ating mga magulang na pinanggalingan. Di ba? Kanino anak yan? Ay, kay paring ano? Kaya pala mistiso. Anak pala ni paring ano. Ibig sabihin, di ba? Maputi kasi yung tatay. Ito, kaninong anak ito? Kay maring ano? Kaya pala mataray. Kay maring ano pala. May nakikita ang ibang tao sa atin na nakuha natin sa ating magulang, sa ating tatay o sa ating nanay. Kaya nasasabi nila na anak nga yan ng tatay niya, anak nga yan ng nanay niya. May pagkakahawig sa ating mga magulang. Amen? Kung bakit ko po yung sinasabi bilang introduction ngayong gabi, ay dahil hindi lang yung totoo sa ating biological na kalagayan, kundi totoo din yun sa ating spiritual na kalagayan. Amen? Dahil hindi pa naman tapos ang September, ang aking pong ipapangaral ngayong gabi ay tungkol sa pagiging mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Pastor, bakit ito ang ipapangaral mo? Sapagkat ang totoo mga kapatid, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. At isa pa, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi ibig sabihin na nagsisimba ka ay anak ka na agad ng Diyos. Yun ang nakakalungkot. Biruin mo, pwedeng nagsisimba ang isang tao, pero hindi pala siya anak ng Diyos. Amen? Kaya yun ang titignan natin ngayong gabi. Amen? Hallelujah. Diba? Alam nyo ba yun, mga kapatid sa ating Panginoon? Ang magandang balita naman ngayong gabi, pwede tayong maging mga anak ng Diyos. Kapag ang isang tao ay na-born again. Hindi dahil ito isang born again church, kaya itinataas yung pagiging born again, kundi dahil yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga ang tawag ay born again, ipinanganak na muli sa Tagalog. Pero hindi pisikal na kapanganakan, kundi spiritual na kapanganakan. Ipinanganak ng Diyos. Sa ibang salin, born from above. Gaya ng sinabi sa contemporary English version ng John chapter 3 verse 3, Jesus replied, I tell you for certain that you must be born from above. Amen. Before you can see God's kingdom. Amen? Sa ibang salin, ito yung sikat na talata na alam natin lahat, John chapter 3 verse 3, yung born from above dyan, sa ibang translation ay born again. You must be born again before you can see God's kingdom. At dahil ipinanganak ng Diyos, naging mga anak ng Diyos. At ngayong gabi mga kapatid, paano malalaman
na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Siyempre, kailangan ay may ebidensya. Kailangan ay may patunay. Katulad kanina, may nakikita sa atin na nakikita rin sa magulang natin. Amen? Hindi pwedeng sinabi lang natin, anak ako ng tatay ko, anak ako ng nanay ko, paano mo naman nasabi? Basta anak ako ng tatay ko. Hindi, di ba? Hanap sila ng patunay na ebidensya. Oo nga, anak nga yan. Amen? Yung tatay niya. Di ba? Pareho sila ng kilos, pareho sila ng pananalita, yung kanilang tindig. Amen? Kung paano sila magsalita. Kaya ngayong gabi, mga kapatid sa ating Panginoon, dito sa ating main text na babasahin ay mula sa 1 John chapter 2 verses 28 to 29. At mamaya ay babasahin natin ang ilan pang mga talata sa 1 John chapter 3. Ito kasing 1 John chapter 2 verses 28 to 29, ang huling mga talata sa 1 John chapter 2. Tapos tinuloy na lang sa 1 John chapter 3. Noon kasi mga kapatid, wala naman talagang mga chapter, mga verses, walang mga ganon. Tuloy-tuloy lang ang Bible. Amen. Pero nilagyan ng mga chapter, ng mga verses para mas madali nating makita o mabasa ang Bible. Saan nga ba yun? Saan ko nga ba binabasa yun? Kung walang verse, saan ko nga ba nabasa yun? Di basta sa gitna ng Bible. Amen? Kaya nilagyan ng mga chapter, ng mga verse. Itong babasahin natin ngayon mga kapatid, kung meron kayong app sa cellphone ng Bible, ang nakalagay doon sa headings ay ang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya basahin po natin 1 John chapter 2 verses 28 to 29. Mamaya babasahin natin ang ilang mga talata sa 1 John chapter 3. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa Kanyang pagbabalik. Amen? Babalik ulit ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. At hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. Verse 29, alam ninyo na si Kristo ay matuwid. Kaya makasiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng Kanyang salita, tayo po'y sandaling manalangin. Ngayong gabi, Panginoon, tulungan mo ang pangangaral ng iyong salita. Ikaw ang aming kailangan, magpakahayag ka sa pangunguna, tulong, karunungan, at kapangyarihan ng banal na Espiritu ang iyong anointing. Ngayong gabi, Panginoon Diyos, ang simpleng pangangaral na ito, Panginoon, ay manatili, Panginoon, maalala, magkaroon, O Diyos, ng retention sa iyong mga anak. Lalabas kami sa lugar na ito, kinatagpo mo kami, kinausap mo kami sa kung anong dapat namin, Panginoon Diyos, na isapamuhay, hallelujah, sa aming pagiging mananampalataya at bilang mga anak ng Diyos. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Mga ngaral po, marks of God's children. Marks of God's children sa Tagalog ay ang mga tanda ng mga anak ng Diyos o ang mga palatandaan na ang taong ito ay anak ng Diyos. Amen? Sinong mga anak ng Diyos? Amen. Gusto kong makita ang kamay. Amen. Ang tanong ay, paano mo nasabi? Amen? Madaling sabihin, anak ako ng Diyos. Pero paano, amen, ano ang patunay? Ano ang ebidensya? Malalaman natin ngayong gabi, amen, kung sino ang mga anak ng Diyos. Una mga kapatid, una sa mga tanda, amen, na ang isang tao ay anak ng Diyos, siya ay nanampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Believe and receive Jesus. Amen? John chapter 1 verses 12 to 13. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Malinaw mga kapatid, itong una, amen, sa mga tanda at una sa mga dapat na gawin ng isang tao bago siya maging anak ng Diyos, kailangan niyang sampalatayanan at tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. Amen? Pero hindi lang po ito basta sumampalataya at tumanggap kay Jesus, kundi, amen, una mga kapatid, ang tinutukoy dito ay ang mga sumasampalataya kay Jesus na siya ang Kristo, siya ang anak ng Diyos, ay sila ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Dahil ang totoo mga kapatid, marami naman talagang naniniwala kay Jesus. Marami naman talagang sumasampalataya kay Jesus.
Kaya lang mga kapatid, hindi bilang Kristo. Hindi bilang anak ng Diyos. Amen. Hindi bilang Panginoon, hindi bilang Diyos. Amen. Kundi nananampalataya sila kay Jesus bilang isang pangkaraniwang tao lang, bilang isang sugo lang, isang magaling na guro, amen, o isang dakilang propeta. Amen? May mga relihiyon po ngayon na hindi nila matanggap na si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao. Amen? Alam niyo po ba sa panahon natin, ngayon mga kapatid, ang atake ay sa ating Panginoong Jesus. Lahat ng church, amen, they believe in one God. Nananampalataya lahat sa Diyos, walang question doon. Pero kapag ipinasok mo na si Jesus Christ, doon na nagkakaiba-ibang lahat. Ay, oo, si Jesus. Oo, galing magturo ni Jesus. Ay, oo, propeta si Jesus. Ay, oo, teacher si Jesus. Ay, oo, mabait yan si Jesus. Pero ayaw nila tanggapin, si Jesus, Diyos. Si Jesus, anak ng Diyos. Si Jesus, ang Mesiyas, ang Kristo. Nagkakaiba na. Amen? Pero yung Diyos, walang problema. We believe in one God. Pero pagdating kay Jesus, pansinin ibang mga religion, binababa nila ang pagkatao ng ating Panginoong Jesus. Sa kanila, tao lang. Sa kanila, sugo lang. Sa kanila, amen, propeta lang. Amen. Meron pa nga, di ba? Ang Diyos pinalitan, naging Diyos ina. Amen. Napansin ko to. Sabi ko, ang atake ng mga religion ngayon ay kay Jesus Christ. Amen? Pero ngayong gabi, mga kapatid, yun din ang nangyari sa panahon ng Panginoon sa Gospel books. May mga tao, lalo ng mga leaders ng religious group na ayaw nilang maniwala at ayaw nilang tanggapin na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. Yung mga Pariseo ng panahon ni Jesus Christ. Para sa kanila, kalapastanganan o kawalang-galang ang sinasabi ni Jesus na siya ay Diyos o anak ng Diyos. Kaya tingnan yung ginawa nila, pinapatay nila ang ating Panginoon. Amen. Pero mga kapatid, ngayong gabi, yun kasi talaga ang totoo. Si Jesus, amen, ang Diyos na nagkatawang tao na parito sa lupa. Amen. Siya ang tinutukoy na Bible ng Bible na Son of the Almighty God. Amen. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sumasampalataya ka ba na si Jesus ay ang Diyos na buhay? Amen. Na nagkatawang tao. Sumasampalataya ka ba na si Jesus ang Kristo? Amen. Amen. Sumasampalataya ka ba na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas? Amen. Amen. Dahil kung hindi, mga kapatid, kagaya ng ating binasa, hindi ka magkakaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Ikalawa, mga kapatid, ang mga sumampalataya at tumanggap kay Jesus lamang ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Tingnan niyo ulit ang sinabi, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Ang tinutukoy dyan ay kay Jesus. Si Jesus, sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi sinabi, mga kapatid, na lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya at sa Kanya at kay ano at kay ano at kay sa Kanya at kay ano ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi po ganoon ang pagkasabi, mga kapatid. Amen? Kundi ang sinabi ay sa Kanya. Sa Kanya lang. Kay Jesus lang, wala nang iba. Amen? Si Jesus lang ang sasampalatayanan at tatanggapin natin. Period. Ngayong gabi, hindi pwedeng sumasampalataya ako kay Jesus, siya ang Kristo, amen, siya ang anak ng Diyos, pero sumasampalataya din ako kay Maria. Hindi yung pwede. Hindi pwedeng sumasampalataya ako kay Jesus, pero sumasampalataya din ako kay Santa Marta. Hindi rin yung pwede. Amen po ba? Amen. Hindi pwedeng sumasampalataya ako kay Jesus, pero sumasampalataya din ako kay Padre Pio. Hindi rin yung pwede. Amen, mga kapatid, hindi kailangan ni Jesus ng iba. Amen. Hindi kailangan ni Jesus ng kasama para tayo ay gawing mga anak ng Diyos. Amen. Ang Panginoong Jesus lang, sapat na. Amen. Amen? Kaya ang sasampalatayanan at tatanggapin natin ay ang Panginoong Jesus lang. Amen po ba? Sinabi ko, sa Kanya. Wala nang idinuktong. Sa Kanya at kay ano. May ganun ba? Wala. Sa Kanya lang. Sa ating Panginoong Jesus lang. Kaya nakakalungkot sa ating kapanahunan, ang dami nilang idinadagdag na hindi naman kailangan. Hindi naman dapat. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya alam niyo, mga kapatid, ngayong gabi, napakabuti ng Diyos. Bakit? Naparito ang ating Panginoong Jesus. So ano naman ngayon, Pastor? Dahil kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesus, hindi tayo magiging mga anak ng Diyos. Amen po ba?
Biruin mo, kung hindi dahil kay Jesus, hindi ka magiging anak ng Diyos. Yun ang sinabi. Amen po ba? Kaya alam nyo ngayong gabi, mga kapatid, hallelujah, ako, sumasampalataya ako na si Jesus, naparito sa mundo, namatay sa krus, para bayaran ang ating mga kasalanan, pero siya'y nabuhay na muli, tinalo ang dyablo at kamatayan, bumalik sa langit, pero darating ang araw na siya'y babalik ulit para kunin ang mga mananampalataya, katulad mo at katulad ko, na buong pusong nanampalataya at nabuhay para sa Kanya. Dahil si Jesus ang Panginoon at ang Kristo na tagapagligtas at tinatanggap ko si Jesus kung sino talaga siya. Hindi siya propeta lang, hindi siya guro lang, hindi siya basta tao lang o sugo lang ng Diyos. Siya ang Diyos, amen, na bumaba dito sa lupa para ipakilala sa ating lahat kung sino ang Diyos ng langit. Amen? Hallelujah, kinikilala ko ang ating Panginoong Jesus kung sino siya. Alam niyo kung bakit? Dahil gusto kong maging anak ako ng Diyos. Ikaw, gusto mo rin ba? Amen? Kaya itong una mga kapatid, ang sasampalatayanan at ang tatanggapin lang natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pangalawa, pag-usapan natin. Amen? Hallelujah. Pangalawa na tanda, amen, na ang isang tao ay anak ng Diyos, amen, he or she practice righteousness and not sin. Practice righteousness and not sin. Sa Tagalog, ginagawa o namumuhay ng matuwid, amen, at hindi kasalanan. Amen. Ginagawa ang matuwid at hindi ang kasalanan. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Tingnan nyo, balikan natin yung ating main text, 1 John chapter 2 verse 29. Alam niyo na si Kristo ay matuwid. Kaya makasisiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos. Malinaw po ba? Amen. Nabasa niyo naman po siguro, mga kapatid sa ating Panginoon. Hindi lang po ako basta nag-iimbento. Yes. Amen? Tapos, ituloy natin ang pagbasa sa chapter 3. Kasi ito na yung last verse sa 1 John chapter 2. So, tanong na tayo ng 1 John chapter 3. Pero ang babasahin natin, tatanong tayo sa verse 6 hanggang 9. Amen? Basahin natin ang dahan-dahan. Ganito ang sabi. Ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya, sa ating Panginoon. Mga anak, huwag kayong padadaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Ngunit, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng dyablo. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Dahil ang dyablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos, si Jesus Christ, upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Verse 9, ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. At dahil nga ang Diyos ay Kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Mga kapatid, amen, kahit hindi ko na ipaliwanag ito, paulit-ulit sinabi, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan ng anak ng Diyos. Amen. Diyan pa po ba kayo? Amen. Sino mga anak ng Diyos? Kaya na, amen. Okay, tatanungin ko, sino mga anak ng Diyos? Amen. Kalahati lang sa natin. Baka mamaya wala na, gano'n na. Huwag naman, amen mo ba? Mga kapatid, hallelujah, makinig. Yes, imposible na hindi tayo magkasala. Tao tayo. At walang perpektong tao. Magkakasala tayo. Magkakasala ako. Magkakasala ka rin. Amen? Sino sa inyong nagagalit pa rin? Hindi na itaas ang inyong kamay. Tapos nung nagalit ka, nakapagsalita ka ng hindi maganda. O kaya naman, nung nagalit ka, nagdabog ka. Makalayas na sa bahay na to! Kasi nga, tao pa rin tayo. Amen? Amen? May emosyon tayo. At malimit ang ating emosyon ay hindi katono ng Espiritu ng Diyos.
Yun na to, kaya sabi ng Bible, di ba? Hindi ko na nalagay dyan, amen, ang puso, amen, ay mandarayang bagay. Amen, at lubhang masama. Nasa puso ang emosyon. Amen po ba? Kaya kapag nagpapadala tayo sa galit, pansin nyo, hindi magandang resulta. Amen po ba? Subalit mga kapatid, pakinggan mo ito. Hindi ibig sabihin na hindi tayo perpekto o magkakasala pa rin tayo, ay gagawa ka na nga ng kasalanan. Hindi po ganon. Amen po ba? Sinabi sa binasa natin, malinaw, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? Yung kasalanan po na tinutukoy dyan sa binasa natin ay yung paulit-ulit na pagkakasala. Amen po ba? Sa English, yung habitual sin. Ibig sabihin ng habitual sin, habit. Ano ba yung habit? Habit mo na. Yung gumawa ng kasalanan. Yun yung tinutukoy doon. Amen po ba? Ibig sabihin ng habit, yung parte na ng buhay mo. Palagi mo nang ginagawa. Yung gawain na yun. Amen? Na masama o kasalanan. Kaya ngayong gabi mga kapatid, kapag ang tao daw na nagsasabi na siya ay Kristiyano o siya daw ay anak ng Diyos, pero nagpapatuloy sa pag-inom ng nakalalasing na inumin, hindi siya tunay na anak ng Diyos. Hindi ako nagsabi, ang Bible. Kapag ang tao ay nagpapatuloy sa paninigarilyo, nagpapatuloy sa pagsusugal, nagpapatuloy sa pagmumura, nagpapatuloy sa pagsisinungaling, nagpapatuloy sa pangungupit, pati yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi mga tunay na anak ng Diyos. Amen po ba? Hindi po ako nagsabi ang salita ng Diyos. Amen? Oo, totoo mga kapatid, nagkakamali tayo. Pero yung paulit-ulit na pagkakamali, ang totoo mga kapatid, kamang-mangan na yun. Amen po ba? Oo, totoo, natutukso tayo. Pero yung paulit-ulit na bumibigay sa tukso, ginusto na talaga natin yun. Amen? Yung iba kasi yun nga, narinig ko hindi sinasadya. Pastor, nabigla lang. Amen? Araw-araw ka nabibigla. Pastor, nabigla lang. Kaya napamura tuloy. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, ang totoo, kapag ikaw ay tunay na binago ng ating Panginoon, kahit nabigla ka, hindi ka na mapapamura. Yun ang totoo. Dahil experience ko. Amen po ba? Kaya, di ba, Pastor, nabigla lang. Hindi, mga kapatid. Hallelujah. Merong pagtatagumpay at kalayaan sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, hindi ganun kadali ang umiwas sa kasalanan. Pero posible. Ulitin ko, posible. Paano mo nasabi, Pastor? Kasi hindi ito sasabihin ng Panginoon o hindi ito sasabihin ng Bible na wag nang magpatuloy sa kasalanan kung hindi posible. Diba? Pero mo sabi ng Bible, bakit gano'n sinabi mo na? Imposible yan! Hindi na magpatuloy sa kasalanan. No. Sinabi ng Bible yan dahil yan ay posible. Amen po ba? Amen. Pwedeng mangyari sa'yo. Mga kapatid, ito totoo. Pwedeng hindi ka na magpatuloy sa kasalanan. Amen. Amen? Paano mga kapatid? Lagi ko sinasabi, ang unang hakbang palagi, amen, buong puso na pagsuko sa ating Panginoong Hesus. Yun palagi. Total surrender. Amen po ba? Amen. Hanggat ikaw ang naghahari sa iyong buhay, hindi talaga makakakilos ang Panginoon sa iyong buhay. Naalala niyo yung preaching nung last Sunday? Ang ating worst enemy ay tayo. Hindi ka mababago ng Panginoon kung hindi ka magpapabago sa Panginoon. Gusto kang baguhin ng Panginoon, kaya lagi nga, ayaw mo eh. Nakadepensa ka palagi, hindi, gusto ko to eh. Ang Panginoon gusto. Ang Panginoon gusto niyang baguhin tayo. Mga kapatid, hindi po namimilit o hindi namumuwersa ang Panginoon. Kailangan ay buong puso mong isuko ang iyong buhay sa ating Panginoon. Amen? Makakagawa lang ang Panginoon kapag ginawa natin yung tinatawag na total surrender. Pero hanggat walang total surrender, hindi makakagawa ang Panginoon ng dakilang bagay sa ating buhay. Amen? Palagi natin sinasabi, di ba? Yes, ang Panginoon nagbabago ng buhay. Totoo yun. Pero kailangan mo nang ibigay ng tao ang kanyang buhay sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya ngayong gabi, mga
mga kapatid, talagang papapasukin natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon. Pansinin niyo salitang Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, yung master, yung boss. Ibig sabihin na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, siya nang magdidikta sa ating buhay kung anong dapat natin gawin. Amen? Hallelujah. Hindi, mali ito. Hindi, ito ang tama. Hindi masama ito. Ito ang matuwid. Amen? Nasabi ko na ito mga kapatid. Amen? Kahit papaano, lalo na nung nakakilala tayo sa Panginoon. Amen? Alam na natin ang tama sa mali. Amen. Alam na natin ang mabuti sa masama. Amen. Alam na natin ang matuwid. Amen? Sa kasalanan. Amen? Amen? At totoo ito mga kapatid, di ba? Kapag nag-iisa ka na lang, hindi maiwasan kapag para bang may gagawin kang mali, ang lakas ng kabog ng dibdib mo. Kasi alam mo na mali yun. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kailangan talaga natin ang buong pagsuko, manatili ka sa ating Panginoong Hesus. Yun ang pangunahin. Maraming mga susunod na hakbang, pero yun ang kailangan. Total surrender muna sa ating Panginoon. Amen? 1 John chapter 3 verse 6, ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Yan nga eh. Total surrender sa Panginoon. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na, Pastor, tinanggap ko na si Jesus sa aking buhay. Oh, bakit ganyan? Papatuloy ka pa rin sa kasalanan. Samantalang sabi ng Bible, ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nakakapagduda. Amen po ba? Hallelujah. Sabi pa doon, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya. Kaya napansin niyo salita, di ba? Na nakakilala na ako sa Panginoon. Ibig sabihin, tinanggap niya na si Jesus sa kanyang buhay. Pinipilit niyang magbagong buhay sa tulong ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya ngayong gabi, mga kapatid sa ating Panginoon, tandaan niyo ito. Amen? Ang taong nagpapatuloy sa kasalanan, hindi pa talaga siya nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. O wala pa talaga si Jesus sa buhay niya. Mark that. Amen po ba? Amen. Amen. Ang taong nananatili kay Jesus, nasa buhay niya ang Panginoon, mga kapatid, itong totoo, magagawa niyang tanggihan ng kasalanan. Amen. Amen po ba? Amen. Yun kasi ang nangyari din sa akin, at alam ko yun din ang nangyari sa marami sa inyo. Simula ng talagang seryoso, sincero ka, na tinanggap mo si Jesus, sinuko ang buhay mo sa Panginoon, amen, kaya mong tanggihan ng kasalanan. Tama po ba? Amen. Amen. Kaya di ba mga kapatid, paulit-ulit ko itong sinasabi, kung makakakilala lang ang ating mga leaders, ibig sabihin yung ating mga leaders sa government, sa Panginoon, magkakaroon ng kaayusan sa ating pamahalaan. Amen. Amen? Kayo lang talaga ang paraan mga kapatid. Dahil kung makakakilala sila sa ating Panginoong Hesus, tatanggapin nila ang Panginoon ng seryoso sa kanilang buhay. Alam nyo, ang mangyayari, makakapaglingkod sila ng matuwid. Makakapaglingkod sila ng may katuwiran. Ang hindi dapat sa kanila, hindi nila papakilamanan. Kasi nasa kanilang buhay si Jesus. Hindi ko dapat gawin to. Amen? Hindi, tinanggap ko ng Panginoon, binago na ng Panginoon, binabago na ng Panginoon ang aking buhay. Amen? Hallelujah! Kaya yun ang isa sa mga pinapanalangin ko, ipanalangin po natin. Mamaya dadaanan natin yun. Amen? Hallelujah! At pansinin nyo ito, kapag nagkaroon ng kaayusan sa ating pamahalaan, syempre magkakaroon ng kaayusan sa buong bansa. Amen. At sino may ayaw nun? Tama po ba? Amen. Amen. Kaya yun ang tanging susi mga kapatid, makakilala ang tao sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hindi lang yung mga tao sa gobyerno, kundi totoo yun sa lahat ng tao. Amen? Hallelujah. Isang halimbawa dito, si Zaccheo. Amen? Siyang maniningil ng buwis. Naniningil siya ng higit sa dapat lang sinilin. Pero nang makatagpo niya ang Panginoon, pinapasok niya sa kanilang bahay. Yung bahay dito ay larawan ng buhay. Pinapasok ni Zaccheo si Jesus sa buhay niya ng sincero at seryoso. At itong resulta, Luke chapter 19, verses 6 to 9, kaya nagmadaling bumaba si Zaccheo at masayang tinanggap si Jesus. Masayang tinanggap si Jesus. Itong kailangan ng bawat tao. Masaya nilang tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Nang makita ng mga tao nang makita ng mga tao na roon siya tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon,
ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. Amen? At kung may nadaya kung sino man, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambayang ito dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Biruin niyo mga kapatid, yung pagbabago. Mandaraya siya noon, pero nang makatagpo niya, tinanggap niya ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Sabi niya, Panginoon, lahat ng mga nadaya ko, isasauli ko sa kanila ng maka-4 na beses. Masama pala yung ginawa ko, Panginoon, sorry, patawad. Biruin mo, nabago yung kanyang buhay, nabago din yung kanyang ginawa, yung kanyang mga ginagawa. Amen? Mula sa kanyang dating makasalanang ginagawa, namuhay na siya ng may katuwiran sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Mga kapatid ko sa ating Panginoon, itong ikalawa sa tanda o ebidensya ng isang tao ay anak ng Diyos. Namumuhay ng matuwid sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen po ba? Amen. Kahit walang nakakakita. Ulitin ko, kahit walang nakakakita. Amen? At hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya kamusta tayo? Kamusta ka? Tinanggap mo ang ating Panginoon kanina, sasampalataya tayo. Yes, pero ito ang ikalawa sa mga tanda. Hindi na nagpapatuloy sa kasalanan at namumuhay na ng may katwiran. Amen? Marahil nagtatanong ka mga kapatid, bakit pa kasi ang ikalawang tanda ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan? Ang sagot ay nandoon din sa ating main text kanina, 1 John 3:9. Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. Dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. Amen. Tuhin nyo mga kapatid, kaya pala hindi na nagpapatuloy sa kasalanan ang mga anak ng Diyos dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanila na. Amen. Katulad sa introduction kanina, tayo ay nakikilala, amen, sa ating mga magulang. Ay anak pala siya ni ano, ay anak pala siya ni kumparing ano, ay anak pala siya ni kumaring ano. Tama po ba? Alam nyo, ganun din sa Diyos. Ang Diyos mga kapatid ay hindi nagkakasala. Sinusang-ayon. Amen. Amen. He is a perfect God. Wala sa diksyonaryo niya ang kasalanan. Amen? Kaya ang bawat nagsasabi na siya ay anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi nagkakasala. Na i-transfer sa atin. Amen po ba? Yung katangian ng Diyos na lumalayo, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? Di ba mga magulang, naiinis ka? Nagtataka ka? Kapag ang anak mo ay kumikilos ng hindi mo kinikilos at gumagawa ng hindi mo ginagawa. Amen. Tama po ba? Bakit ang suplado mo? Hindi naman ako suplado. Bakit ang damot mo? Hindi naman ako madamot. Bakit ang tamad-tamad mo? Hindi naman kami tamad ng papa mo. Amen? Amen? Anak ba talaga kita? Amen. Di ba? Kasi nga, di ba, bakit ganon? Hindi naman kami ganyan. Ni papa mo. Alam niyo mga kapatid, ganun din pagdating sa Diyos at sa atin. Nakakapagduda na hindi natin nagiging katulad at kamukha ang Panginoon. Anak ako ng Diyos, pero pag tinignan ka, anak siya ng Diyos. Anak siya ng Diyos? Amen. Pero bakit ganon? Lagi nagpapausok ng bagay niya. Amen. Mga kapatid, pakinggan mo ito, walang anak ng Diyos na nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Walang anak ng Diyos na nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Walang anak ng Diyos na masayang namumuhay sa kasalanan. Amen. Walang anak ng Diyos na lumalayo sa Diyos. Amen. Ang tunay na anak ng Diyos ay nababago. Amen. Amen? Ang tunay na anak ng Diyos namumuhay na sa katwiran. At ang tunay na anak ng Diyos ay palaging lumalapit sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya ngayong gabi mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit hindi na nagpapatuloy sa kasalanan ang mga anak ng Diyos ay dahil hindi gusto ng Diyos ang kasalanan. Amen? At pangatlo, panghuli ngayong gabi, known for love. Amen? Ang mga tunay na anak ng Diyos kilala sa pag-ibig. Amen? Kilala sa pag-ibig. Bakit? Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Kapag binasa niyo ang Bible, mga kapatid, grabe ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po ba, kapag binasa niyo ang Bible, ang central theme o yung para bang pinakapuso ng Bible, pag-ibig. Amen?
Ang isa sa mga pinaka-popular na talata sa Bible ay yung John chapter 3 verse 16. Amen? Sabi nga dyan ay, amen, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ito ang isa sa mga paboritong talata ng mga Kristiyano. Kahit nga ata mga hindi Kristiyano ay alam siguro ang talatang ito. Amen? Hallelujah! Mga kapatid, ito kumbaga yung central theme ng Bible. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sino naniniwala ngayong gabi na wala sino man sa atin dito ang kaibig-ibig? Amen. Amen? Ang sinabi ng Bible, tayong lahat. Amen? Pati ako, walang exempted. Makasalanan tayong lahat. Amen. At ang kasalanan ay offensive sa Diyos. Pinag-usapan natin kanina sa second point, ayaw ng Diyos, hindi gusto ng Diyos. Amen. At pansinin nyo ito mga kapatid, alam niyo ang totoo? Amen. Nung ginagawa ko ito, grabe ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Alam niyo mga kapatid, wala naman talagang mapapala sa atin ang Diyos. Sino dito lakas loob na magsasabi, hindi, sa akin may mapapala ang Diyos? Wala. Amen? Sige, isipin mo ngayon kung anong mapapala talaga ng Diyos sa'yo, na kailangan pa niyang ibigay yung kanyang buhay, mamatay sa krus para sa'yo. Anong mapapala niya sa atin? Sige. Pero ginagawa ito sa, grabe. Lord, salamat sa revelation na yun. Oo nga, no. Grabe, walang kaibig-ibig sa akin. Sinaktan ko pa nga ang Panginoon, ang Diyos. Amen? Kaya kung tutuusin mga kapatid, pwede na lang tayong hayaan ng Diyos na mapahamak na mapunta sa impyerno. Alam niyo ba yun? Pwede yun, pwede na lang. Di ba? Anong mapapala ko sa inyo? Amen? Pero kagaya ng binasa natin, inibig pa rin tayo ng Diyos. Amen? Namatay pa nga si Jesus sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Amen? Alam niyo ba ang kwento? Habang siya ay nandoon sa krus, nakalambitin sa krus, tignan niyo ang sinabi ng Panginoon, Luke 23:34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Iruin mo, pinako siya ng mga tao na yun nung panahon niya, pero sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Sino sa inyo kaya mong gawin yun? Ipinako ka sa krus, tapos sasabihin mo pa, patawarin mo sila, Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi sinabi ng Panginoon dito, mga walang utang na loob. Minahal ko kayo, pero itong iginanti nyo sa akin. Pero mga kapatid, hindi ganun, binasa natin. Mahal ko kayo, kaya pinapatawad ko kayo. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, ang pundasyon ng Krisyanismo, pag-ibig. Ulitin ko, ang pundasyon ng Krisyanismo, pag-ibig. Nung nakaraang Lunes ng madaling araw dito sa Pilipinas, araw ng libing, nung Amerikanong Kristiyano na si Charlie Kirk na pinatay. Alam niyo, nagsalita yung kanyang misis. At sa bandang dulo ng kanyang speech, amen, ang sinabi niya ay ganito, That young man, I forgive him. That young man, I forgive him. Yung young man na yon, yung pumatay sa kanyang mister na si Charlie Kirk, sa harapan ng napakaraming tao. Pagkasabi niya ng pananalitang iyon, amen, tayuan lahat ng mga tao doon sa stadium, sabay palakpakan lahat. Alam niyo kung bakit? Ang hirap ng ginawa niya. Patayin asawa mo. Talaga, mapapatawad mo kagad yung pumatay? O, di naman, tumahimik bigla lahat. Amen? Pero mga kapatid, yun kasi ang maging Kristiyano. Alam niyo, Kristiyano, nakikilala sa pag-ibig. Amen? Tandaan, mga kapatid, pansinin niyo, ang ating Panginoong Hesus, isa sa kanyang mga itinuro at ipinangaral, love your enemies. Love your enemies. Kaya ang pundasyon ng Kristyanismo, pag-ibig. Nakikilala ang mga tunay na anak ng Diyos kapag sila'y may pag-ibig. Amen? Iniibig yung mga hindi kaibig-ibig katulad mo. Amen po ba? Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, doon sa stadium,
nung pinapanood, amen, namin, lalo na ng aking misis, doon sa stadium, walang maririnig na galit. Doon sa stadium, walang maririnig na galit. Walang pagkamuhi, walang sama ng loob. Walang maririnig doon sa mga tao na patayin, patayin. Yung pumatay kay Charlie Kirk, patayin. Mga kapatid, walang maririnig na ganon. Ang nangibabaw ay pag-ibig at pagpapatawad. Nag-iiyakan sila, grabe. Napatawad niya ni Mrs. Kirk. Paano yun? Alam niyo mga kapatid, i-share ko lang. Hallelujah, sana dito rin sa Pilipinas, revival ngayon sa Amerika. Dahil doon kay Charlie Kirk. Hindi natin ramdam dito, nakakalungkot sa Pilipinas. Amen? Pero doon sa Amerika, revival ng mga churches. Amen? Hallelujah. May mga tao doon na ayaw nila ang Krisyanismo, ayaw nila ang Panginoong Hesus, pero dahil sa nangyari kay Charlie Kirk, napasimba sila bigla sa church. Yung mga tatay, amen, na 10 taon na nang niyayaya ng kanilang pamilya, ng kanilang mga anak, puro tanggi. Pero nung yung nangyari kay Charlie Kirk, ikinalinggo, nagsimba yung tatay. Panoorin nyo, may mga nagte-testimony, amen, mga tao na hindi nagbabasa ng Bible, pero nung yung nangyari kay Charlie Kirk, nababasa ng Bible. Grabe, may revival ngayon sa Amerika. Kaya nakakatuwa, mga kapatid. Hallelujah. Marami doon tumatanggap na nunumbalik sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo kung bakit isa sa mga factors, kung bakit ganon? Kasi yung kanilang presidente, born again Christian. Si Donald Trump, Christian yun. Amen? Pati yung kanyang mga kanyang mga staff, lahat Christian. Christian lahat. Kaya tingnan niyo yung Amerika ngayon, may revival. Diba yung dati pinagbawal yung mga Bible sa school, pag-upo ni Trump, binalik niya lahat. Dahil ibalik ang mga Bible sa school. Tapos ang gender na lang dito sa Amerika, male and female na lang ulit. Grabe si Trump. Lord, bigyan mo naman kami ng leader na katulad ng ganon. Para magkaroon kami ng revival dito sa Pilipinas. Nabuksan. Grabe, puno ngayon ang mga Christian churches doon sa Amerika. Amen? At sa kabilang banda, nung nakaraang linggo din dito sa Pilipinas, yung malawakang protesta. Ay, sumama ba sa inyo doon? Alam niyo mga kapatid, pakinggan niyo ito. Ang Kristiyano at anak ng Diyos, hindi sumasama sa mga protesta. Alam niyo ba yan? Pag may nagaya sa inyo, hindi kami sumasama, sumasali sa ganyan. Amen? Amen po ba? Pakita nyo sa akin kung meron nakalagay sa Bible na magprotesta ang isang mananampalataya laban sa pamahalaan. Kahit hindi ka sumama, pero yung sa social media, di ba? Kahit wala kami dyan, nakikiisa kami sa protesta. Hindi, pag mananampalataya, dapat hindi nagpo-protesta laban sa government. Yes, hindi matuwid yung kanilang ginagawa, pero hindi kasi yun ang sinabi ng Bible na gawin ng isang mananampalataya na magprotesta. Amen. Alam niyo, nakasulat sa Bible, ipanalangin ang ating mga leaders. Pastor, kahit masama sila? Opo. Kahit masama sila, ipapanalangin natin sila. Hindi natin ipapanalangin na mamatay sila. Ang ipapanalangin natin sila, makakilala sila sa ating Panginoong Hesus. Amen. Tingnan niyo sabi, 1 Timothy 2:2-3, ipanalangin niyo ang mga hari, at mga may kapangyarihan, para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ipanalangin ang mga hari. Yung may mga mataas na katungkulan sa isang bansa o sa atin dito sa Pilipinas, Pangulo, Presidente. Amen? Ang sabi ay panalangin, hindi magprotesta. Kasi ang protesta, ang rally, nagdudulot na ng kaguluhan. Tama ba? O, tingnan nyo, ano nangyari pagtapos? May maganda bang naidulot? O nasira pa yung mga gamit? Mga establishmento. Tama, galing talaga ng Bible. Marunong ang Diyos eh. Alam na niya. Hindi protesta ang sagot, manalangin. Amen po ba? Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, kung mananalangin ang lahat ng mga Christian churches sa Pilipinas, naniniwala ako, amen, tutugon ng Panginoon. Kaya alam, nakakalungkot, yun nga, pati mga religious group nandun sa protesta. Amen po ba? Amen? Nandun yung mga, di ba, may mga madre, may mga pare, di ko alam, baka may mga pastor pa siguro doon, mga Kristiyano, di ba?
Yung isang napanood ko yung isang pare sa gilid, yung nagsalita yung sino yun? Yung pangalan niya si Ganda, pero lalaki siya. Diba? Puro mura, pero alin na kasi kapag nagmumura siya, yung father tuwan-tuwa. Ha? Mumura yung tapos natutuwa ka? Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga, hindi mga ito, mga hindi nagbabasa ng Bible. Amen? Kasi sabi, huwag magpoprotesta, huwag sasali. Ang tama ay manalangin. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang mga anak kasi ng Diyos ay hindi dapat pinagmumula ng kaguluhan. Kundi ang mga anak ng Diyos ang dapat na nagtuturo at nagpapakita ng kapayapaan. Matthew 5 verse 9, mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan. Bakit? Dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Nagtataguyod ng kapayapaan. Hindi yung, bagsak, resign. Ang tunay na anak ng Diyos, nagtataguyod ng kapayapaan. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, ito ang pangatlo o isa sa mga tanda na ang tao ay na-born again nga. Amen? Siya ay may pag-ibig sa ibang tao na katulad din niya na hindi kaibig-ibig at lalo na sa kanyang kapatid sa Panginoon. Amen? Pero alam ko naman ito habang ginagawa ko ito, sabi ko, hindi ito applicable sa amin. Amen? Ang mga mananampalataya dito, amen, ay mga talagang nag-iibigan. Walang nagtatampuhan. Meron po bang sa inyo may tampuhan sa isa't isa? Mamaya ilapit niyo po sa altar ko. Pero sabi ko nga hindi ito applicable sa amin. Ang Pateros Church, salamat sa Panginoon. Amen? Kami ay merong unity. May pag-ibig sa isa't isa. Amen po ba? Amen? Tingnan nyo sabi sa bandang dulo ng 1 John chapter 3 verse 10. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kaya, pagmamahal sa iyong kapatid, lalo na, amen? Yes, yung biological brother and sister, pero ganun din ang yung spiritual brother and sister. Ang nagmamahal sa kanyang kapatid, amen, ay sila ang anak ng Diyos. Ngayong gabi, mga kapatid, sa aking pagtatapos, bakit mahalagang malaman na tayo ay mga anak ng Diyos? So, bakit mo pinangaral yan? Bakit kailangan pa naming malaman na kami nga ay anak ng Diyos? May dalawang dahilan, mga kapatid. Una, kung hindi tayo anak ng Diyos, anak tayo ng dyablo. Ngayon wala narinig yun. Kung hindi tayo anak ng Diyos, anak tayo ng dyablo. That's why I'm preaching this. Amen po ba? Kaya dapat malaman mo, anak ba ako ng Diyos? Kasi kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng dyablo. Amen po ba? O, basahin natin. Gusto niyo, kumpletuhin natin yung verse 10. At dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Amen po ba? Binanggit. May anak ng Diyos, may anak ng dyablo. Amen po ba? Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid, o hindi binasa natin kanina, o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid, ay hindi anak ng Diyos. Amen. Pero pansinin nyo, may anak ng Diyos, may anak ng dyablo. Kaya ngayon gabi ang tanong, alin ka sa dalawa? Anak ka ba ng Diyos o anak ka ng dyablo? Malalaman doon sa tatlong pinag-usapan natin kanina. Si Jesus ba? Nasa iyong puso? Siya lang ba ang tinanggap mo? Sinampalatayanan? Namumuhay ka na ba sa katwiran? Hindi na nagpapatuloy sa kasalanan? Meron bang pag-ibig dyan sa iyong puso? Amen po ba? Amen. Hallelujah. 1 John chapter 3 verses 11 to 12. Itong aral na narinig ninyo nang sumampalataya kayo, dapat tayong magmahalan. Huwag nating tularan si Cain. Nakampo ng dyablo kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat masama ang mga gawa niya at matuwid naman ang mga gawa ng kanyang kapatid. Amen? So meron talagang kampon o anak ng dyablo. Yung mga ayaw sa matuwid o nagagalit sa matuwid na pamumuhay. Amen po ba? Amen. At ikalawa, mga kapatid, bakit mahalagang malaman na tayo ay anak ng Diyos? Dahil kung nasa ng Diyos na ating Ama,
ay syempre doon tayo paroroon. Amen po ba? Amen. Amen. Nasa langit ang Diyos. At kung tayo mga anak ng Diyos, sa langit ang paroroonan natin. Tama po ba? Amen. Ganun lang kasimple. Amen. At ngayong gabi mga kapatid, hindi manghuhula ang Diyos. Kilala ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen po ba? At malugod niyang tatanggapin ang mga anak niya sa langit. Amen. Parang si Ruth. Anak namin si Ruth. Amen. Bakit dito siya nakatira? Dahil dito kami nakatira. Pag pumasok si Ruth, hindi ko pwedeng sabihin, "Uy bata, sino ka? Bakit ka papasok dito?" "Pa, anak mo ko." "Ah, oo nga, si Ruth pala ito." Di ba? "O, halika, dito ka." Tama po ba? Pag may pumasok sa inyo, sa bahay nyo na hindi mo kaano-ano, di ba? "Sino to?" "Pa, I'm your son." Di ba? Hindi, kilala mo yung anak mo. Amen po ba? Hindi kita anak. 3 lang anak ko. Amen po ba? Anak ka sa... Amen po ba? Alam ng Diyos kung nasaan ang Diyos, paroroon ang kanyang mga anak. Kaya mahalaga, ikaw ba'y anak ng Diyos? Amen. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, may kinalaman sa eternity, ang pagiging anak ng Diyos. Saan ka mapupunta? Amen po ba? Amen. Kaya ngayong gabi mga kapatid, marks of God's children. Panghuli na quote, "It's not convincing to say," sabi ni Kevin DeYoung, "it's not convincing to say you are a child of God if you have none of the characteristics of your father." Hindi daw nakakakumbinsi na sabihin na ikaw ay anak ng Diyos kung wala sa iyo ang mga katangian ng iyong Ama sa langit. Amen. Amen, di ba yun nga eh? Nakakapagduda, ha? Anak yan ni ano? Ang layo, di ba? Ah, anak daw siya ng Diyos. Bakit ganun? Yung kanyang, bakit ganun kanyang ginagawa? Bakit ganun kanyang sinasalita? Amen po ba? Kaya ngayong gabi mga kapatid, amen, may ebidensya, may patunay, may marka, may tanda ang mga tunay na anak ng Diyos. Ikaw ba'y anak ng Diyos? Amen. Ngayong gabi, amen, lalapit tayo sa ating Panginoon. Dapat lalabas tayo sa lugar na ito. Tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Tandaan niyo yung dalawang dahilan na yun. Dahil kung hindi ka anak ng Diyos, di ba? At kung hindi ka anak ng Diyos, di ba? Hindi ka makaparoroon sa langit. Dahil ang Diyos ang naroon. Amen? Ngayong gabi, tayo magsiyukong lahat. Amen. Praise God. The marks of God's children. Amen. Ang mga anak ng Diyos, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Mga kapatid sa ating Panginoon, nais kang tulungan ng ating Panginoon. Kaya kanyang palayain sa kasalanan na hindi na makapagpatuloy. Amen. Yun ang ating Panginoong Hesus. Kung sino mang nananatili kay Kristo, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya ang tanong ngayong gabi, ikaw ba talaga'y nananatili kay Kristo? Si Jesus ba talaga'y nasa puso mo? Dahil kung si Jesus ay nasa puso mo, nasa buhay mo, lalayo ka sa kasalanan. Iiwas ka, amen, sa mga bagay na hindi matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Ganon din ang pag-ibig. Amen? Hallelujah. Hindi galit, hindi pagkamuhi, hindi sama ng loob, hindi yung hindi pagpapatawad. Amen? Hallelujah. Ngayong gabi, minubuksan po natin ang ating altar. Tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Awitin natin ngayong gabi yung pusong dalisay. Amen. Ipaayos natin sa ating Panginoon ang ating puso. Praise God. Hallelujah. Habang binubuksan po natin ang ating altar, meron po bang first time ngayong gabi? Kung wala po ay lahat, amen, ay mga kapatid ko sa Panginoon, familiar na sa akin, nakita ko na sa church, pero ngayong gabi, huwag mong hayaan na lalabas ka sa lugar na ito, na hindi ka humihingi ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Hallelujah. Kanina, Panginoon Diyos, hindi ko napigilan, Panginoon. Patawarin mo ako, nakagawa ko ng hindi mabuti, hindi matuwid sa iyong harapan. Panginoon, salamat. Napakinggan ko ang pangangaral na ito ngayong gabi, na aking naunawaan na naman na ang tunay pala na anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Panginoon, tulungan mo akong mapagtagumpayan. Hallelujah. Lord, ang aking kalikasang makasalanan, Panginoon, Lord, sa tulong, sa gabay, sa pangunguna ng banal na Espiritu sa aking buhay, led and guided by the Holy Spirit, Lord, help these, Lord God, my brothers and sisters, my brethren, Lord God, Panginoon Diyos, kami ay maging mga tunay na anak mo, Panginoon Diyos, dakila ka aming amang banal.
mo, Diyos, para sa akin isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo. Tayo'y magsipayong lahat. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Likain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likain mo, Diyos, para sa isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. O Jesus, handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. O Jesus, handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. O Jesus, purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa nandito. Salamat, O Diyos. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Amin namang banal. Glory, glory, glorify your name. Jesus, ayan, narabasa, glory, 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 glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, sa ating Panginoon na may ebidensya, may patunay. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Amen? May sinabi ang Bible na mga marka, mga tanda, mga palatandaan. Amen? Kung ang isang tao nga ay tunay na anak ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang ito applicable sa atin. Amen? Hallelujah. Kundi pati sa ating mga kasama sa ating tahanan. Sila kaya ay mga anak din ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya huwag nyo silang pagsawaan. Naimbitahan, amen, bahaginan, ipakilala nyo sa kanila ang ating Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Napakasaya at pinagpala, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ngayong gabi, tayo ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabihin niyo yung ganitong panalangin. Sabihin niyo, Panginoon Diyos, narito po ako sa iyong harapan. Ako'y humihingi ng tawad sa aking mga nagawa itong mga nakaraang araw hanggang kanina. Patawarin mo po ako. Panginoon Diyos, maraming salamat sa iyong banal na salita na kami ay patuloy mong tinuturuan at kinukumbikta sa dapat na maging uri ng aming buhay. Panginoon Diyos, nais namin na kami ay maging mga anak mo, sapagkat nais namin makarating at makasama ka sa buhay na walang hanggan sa langit. Panginoon Diyos, tulungan mo po ako paglabas ko sa lugar na ito, labanang muli,
Amen. Lalo na sa aking sarili. Tulungan mo ako na mapagtagumpayan ang sanlibutan, ang diablo, at ang aking sarili, ang kasalanan. Panginoong Hesus, merong pagtatagumpay, merong kalayaan, merong tunay na pagbabago sa iyo. Maraming salamat sa iyong ginawa na at sa iyong patuloy na ginagawa pa sa aking buhay. Kailangan kitang palagi, Panginoong Hesus, sa aking buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen! 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 Palakpakan